Ang mga pangyayari ay nagbubukas habang ang matanda ay nakahiga, nakapikit ang mga mata, at bumubulong ang kanyang mga disipulo na ang pagpanaw niya ay mag-iiwan sa kanilang kinabukasan sa kumpletong kawalan ng katiyakan. Sa kanyang kabataan, nahirapan ang matanda na mabuhay sa mga lansangan at sa pamamagitan lamang ng pagkakataon, napasama siya sa hanay ng Wasan faction. Simula noon, malayo na ang narating niya at naabot ang posisyon ng matanda. Ang isang lalaking tulad niya ay hindi sana kailanman nakarating sa ganoong kataas na posisyon. Ngunit nagawa niyang maging isang matanda dahil nabuhay siya sa isang panahon na nasira ang karaniwang kaayusan. Ang mundo ay winasak ng digmaan sa loob ng mga dekada. Hindi mabilang na tao ang namatay sa kaguluhan. Ang mga panahong ito ay tinawag kalaunan na panahon ng digmaan. Maraming miyembro ng Wasan faction na kinabibilangan ng matanda ang hindi rin nakaligtas sa mga taong iyon. Noong panahong iyon, halos imposible na makahanap ng isang karapat-dapat na kandidato para sa papel ng matanda. Sa makatuwid, dahil sa kakulangan ng mas mahusay na pagpipilian, kinuha ni Shakian ang posisyon. Si Shakian ang pinakamaranasan at pinakamatalino. Kaya, natapos ang panahon ng digmaan at sa wakas ay dumating ang kapayapaan. Sa Wasan faction, inialay ni Shakian ang karamihan sa kanyang oras sa pag-aaral ng mga lihim ng Miram. Gayunpaman, iniiwasan niyang kumuha ng mga disipulo, na naniniwala na hindi niya karapat-dapat ang kanyang posisyon. Masyadong pinapahalagahan ni Shakian ang mga opinyon ng iba. Ngayon, siya ay puno ng pagsisisi at kapaitan. Matapos matanggap ang titulong matanda, natuklasan ni Shakian ang lahat ng lihim na aklat ng Miram na nakatago sa Wasan faction, na nagpapahintulot sa kanya na maabot ang mas mataas pang mga antas. Ang buhay ni Shakian ay walang malalim na kahulugan. Hindi niya kailanman natagpuan ang pag-ibig na tila napakanatural sa iba. Ang tanging ginawa niya ay ang pagsasanay ng martial arts. Hindi kailanman nahawakan kahit ang kamay ng isang babae, ninais ni Shakian ang mga rurok ng Miram. Ngunit ang kanyang talento ay hindi kailanman sapat. Ang panahong iyon, isa sa pinakamagulo sa kasaysayan ng Miram, ay nagbunga ng hindi mabilang na mga alamat. Ang mga bayani at kontrabida ay pinasikat ang kanilang mga pangalan sa mga panahong iyon. Ngunit ang pangalan ni Shakian ay wala sa kanila. Kumbinsido siya na nasayang ang kanyang buhay, at ito ang nagpahirap sa kanyang kaluluwa. Biglang naisip ng matanda na tila may tumatawag sa kanyang pangalan. Binuksan ni Shakian ang kanyang mga mata at nakita ang master na nakatayo sa harap niya. Napansin ng master na umiiyak siyang muli sa kanyang pagtulog at may binubulungan. Napagtanto ni Shakian na may hindi kapani-pani walang nangyari. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na siya ay 8 taong gulang at isang ika-4 na henerasyong estudyante ng Miram. At sa harap niya ay nakatayo si Master Yu. Sigurado si Shakian na sa kung paanong paraan ay nakabalik siya sa nakaraan. Matapos ang ilang araw na pag-aalinlangan, napagtanto niya na si Shakian, na naging isang matanda sa panahon ng digmaan, ay namatay. Ngayon, siya ay bumalik sa Wasan bilang isang bata. Bago ang mga bulaklak ay nabahiran ng dugo at bago ang mundo ay nalubog sa digmaan. Labis na natuwa si Shakian sa kanyang pagbabalik. Hindi niya naintindihan kung paano siya napunta sa nakaraan o kung sino ang nagbigay sa kanya ng pagkakataong ito. Ngunit wala na itong mahalaga ngayon. Matapos ang isang linggo ng pag-iisip, matatag na nagpasya si Shakian na gagamitin niya ang kaalaman mula sa kanyang nakaraang buhay upang bumuo ng isang bagong kinabukasan. Bilang isang matanda, natuklasan niya ang maraming lihim ng Miram Alliance sa Wasan faction. Bukod pa rito, alam niya kung anong mga pangyayari ang mangyayari sa hinaharap. Ngayon, ganap na tiwala si Shakian na magagawa niyang baguhin ang lahat at magtagumpay sa pagkakataong ito. Sa kanyang nakaraang buhay, nagkaroon siya ng kapangyarihan, ngunit ngayon siya ay isang 8 taong gulang na bata lamang, mahina at madaling masaktan. Walang kalayaan sa Wasan faction. Lahat ay sumusunod sa mahigpit na mga patakaran, walang exception. Nanginginig si Shakian sa pag-iisip na kailangang dumaan muli sa masakit na pagsasanay. Sumigaw ang guro sa kanya na tumakbo ng walang tigil. Naalala ni Shakian na ang pagsasanay, bata ka man o matanda, ay laging nasa bingit ng kaligtasan. Alam ng bawat tagapagturo kung hanggang saan ang limitasyon ng kanyang mga estudyante. Kailangan nilang magpahinga, huwag magpapagod, at pagkatapos ay magsimulang muli.
Ngunit ang pinakamasamang bagay para kay Shakian ay hindi pa siya nakarating sa training camp. Ang sentro ng pagsasanay para sa ika-4 na henerasyong mga disipulo ay matatagpuan sa templo ng Nakan. Ang daan patungo roon ay tinatawag na Nakino. Napagtanto ni Shakian na kailangan niyang dumaan muli sa isang mahaba at mahirap na landas upang maabot ang kanyang mga layunin. Isang taon ang lumipas, si Shakian ay naging 9 na taong gulang. Pinuri siya ni Master Yu, na sinabing ipinagmamalaki niya ang kanyang mga nakamit. Sa una, naramdaman ni Shakian na hindi siya komportable na tretuhin bilang isang bata, ngunit sa paglipas ng panahon, mas anay na siya rito. Nang araw na iyon, inihayag ng master na maaari na siyang magsanay ng mag-isa. Labis na natuwa si Shakian. Dati, hindi siya makapagsanay ng buong lakas habang patuloy siyang pinapanood ng master. Ngunit hindi ito nangangahulugan na madali ito para sa kanya. Ang impyerno ni Nakana ay nandoon pa rin. Nang akala niya ay umuunlad na siya, tataasan ng mga master ang kanilang mga hinihingi, na nagpapagod sa lahat. Kahit na ito ay pangalawang pagkakataon ni Shakian, ayaw niyang dumaan muli sa impyernong iyon. Minsan ay higit pa sa sapat. Nagsimulang ayusin ni Shakian ang kanyang mga alaala. Kahit na alam niya ang hinaharap ng Miriam, ang kanyang memorya ay hindi walang limitasyon. Kaya't nagsimula siyang isulat ang mga mahahalagang pangyayari na mangyayari. Sino ang mag-aakalang ang kaalamang ito ay magiging napakakapaki-pakinabang. Masaya si Shakian na sa wakas ay magagawa niya ang hinihintay niya sa buong taong ito. 66 na taon na ang nakalilipas, isang henyo ang lumitaw sa faction, na sikat sa kanyang nakatagong regalo. Salamat sa kanya, ang mga lihim ng Maya Shigang ay nailantad. Ang batayan ng martial arts na kilala ng lahat. Sino ang mag-aakalang ang isang simpleng bagay ay magtatago ng mga lihim? Umupo si Shakian sa ilalim ng isang puno upang maramdaman ang enerhiya ng iilan. Ang pagbabasa ng tula sa puno ng mewa ay nagpapahintulot sa iyo na sumipsip ng kapangyarihan nito. Ngunit hindi lamang ito pagsipsip ng enerhiya ng buhay. Kung iyon lang, ang puno ay matagal nang natuyo at hindi ito tatawaging teknolohiya. Ang lihim ay hindi ang kunin ang lakas ng puno, kundi ang hiramin ito. Ang enerhiyang chi ay dumadaloy hindi lamang sa mga tao, kundi pati na rin sa mga hayop at halaman. Lahat ng nabubuhay ay humihinga ng enerhiyang ito. Ang pamamaraang ito ay isa sa mga paborito ni Shakian. Naintindihan niya na kung ilalantad niya ang lihim na ito, siya ay babuhusan ng mga karangalan, ngunit hindi ito magiging patas sa henyong iyon mula sa hinaharap. Nagpasya si Shakian na itago ang lihim sa kanyang sarili. Kahit na ang Mewa Chiong ay sikat sa katatagan nito, ang kahinaan nito ay ang limitadong bilis at kapangyarihan nito. Bagamat ang Chiong ay hindi masyadong popular, matapos ilantad ang lihim nito, labis itong pinuri. Ang mga problema sa bilis at lakas ay nawala. Alam ni Shakian na sa kaalamang ito, malalampasan niya ang iba. Wala ang master, kaya nagpasya siyang kumilos. Wala nang dahilan upang pigilan ang daloy ng Chiong. Matapos ilapat ang pamamaraan, ang Chiong ni Shakian, na nasa ika-5 antas, ay agad na tumaas sa ika-10 antas. Hindi siya makalampas dahil sa kakulangan ng pagsasanay, ngunit aayusin ng oras ang lahat. Nilapitan si Shakian ni Chul, isang ika-3 henerasyong disipulo, na nagsabing narinig niya ang tungkol sa kanyang ika-5 antas ng Chiong. Kinumpirma ito ni Shakian. Inihayag ni Chul na tuturuan na niya si Shakian ng mga pamamaraan ng Mewa. Natuwa si Shakian at nagpasalamat sa kanya. Di nagtagal, nagsimula ang mga klase. Ipinilit ni Chul na dapat muna nilang masterin ang mga batayan ng Woson bago kumuha ng espada at wala siyang sinuway. Napansin niya na ang iba pang mga estudyante ay karaniwang nagrereklamo, na humihiling na magpatuloy kaagad sa mga espada. Ngunit si Shakian ay iba, na nakakuha sa kanya ng respeto. Isang araw habang nagsasanay ng maywan malapit sa isang puno, nakasalubong ni Shakian ang isang grupo ng mga bata. Nagsimula silang tuksuhin siya, na sinasabing ang puno ay ang kanyang tanging kaibigan. Naalala ni Shakian na walang mas masama pa kaysa sa mga bata. Karaniwan, sasabihin niya na siya ay abala at hihilingin na iwanan siya. Ngunit hindi rin yun makakapigil sa kanila. Patuloy pa rin nilang kukulitin siya. Ang mundo ay puno ng kawalan ng katarungan. Idineklara ni Shakian na babasagin niya ang tanikala ng pagkamuhi sa pamamagitan ng pagbasag sa kasamaan.
Sinabi niya sa mga batang nambo-bully sa kanya na gawin ang kanilang pinlano. Inihayag niya na minaster niya ang pamamaraan ng Miwa upang paksein ang puot. Ang mga bata na hindi inaasahan ito ay naguluhan, hindi naintindihan kung ano ang espesyal sa Shakian na ito. Nagsimulang harapin ni Shakian ang isa-isa sa kanila, gamit pa ang isang strike na tinawag niyang Kangho. Nang marinig ng mga bata na tinawag ni Shakian ang kanyang sipa na Ganggo, napabunghalit sila ng tawa, na sinasabing ito ay isang normal na sipa lamang. Pagkatapos ay inalok ni Shakian na subukan nila ang kanyang pamamaraan ng Miwa at nagsimulang sirain sila. Bigla, ang isa sa mga bata, na humanga sa nakita niya, ay lumuhad sa harap ni Shakian at tinanong kung gusto niyang maging kanyang lihim na kaibigan. Matapos ang mga pangyayaring ito, napagtanto ni Shakian na sa isang buwan, nakakuha siya ng karanasan na magtatagal sa kanya ng 6 na buwan. Sa edad na 8, nagkaroon siya ng panloob na enerhiya. Inabot siya ng 1 buong taon upang makaipon ng Chiong, at minaster niya ito sa loob lamang ng 1 buwan. Ngunit alam ni Shakian na ang kaalaman ay walang silbi kung hindi makakasabay ang katawan dito. Hindi niya maaaring ipagsapalaran na masira ang katawan ng bata. Kaya nagpasya siyang maghinay-hinay. Kung pinayagan ng kanyang katawan, sisimulan ni Shakian ang pagsasanay sa espada. Ngunit walang pagpipilian. Kailangan niyang dahan-daang gumalaw patungo sa kanyang layunin. Bigla, ang parehong lalaki na humiling na maging kanyang lihim na kaibigan ay lumapit sa kanya. Akala ni Shakian ay bumalik siya para sa karagdagang. Ang bata ay bumalik hindi nag-iisa, kundi kasama ang master. Ang master ay bumaling kay Shakian na nagtatanong kung siya ang Miwa lover. Ipinakilala ni Shakian ang kanyang sarili na tinukoy na siya ay isang ika-4 na henerasyong disipulo. Sumagot ang master na siya ay katumbas sa katayuan ni Master Yu. Nabanggit niya na narinig niya ang tungkol sa isang kamakailang labanan sa pagitan ni Shakian at ng kanyang estudyante. Tinanong ni Shakian kung tungkol saan ito. Biglang sumigaw ang bata na inakusahan si Shakian ng isang sneak attack na sinabi niya sa master. Tumutol si Shakian na ito ay isang kasinungalingan at ipinaliwanag na ang estudyante ng master ay nambubuli sa kanya tulad ng madalas mangyari sa panahon ng pagsasanay. Nagulat ang master at tinanong kung ang kanyang estudyante ay talagang nangungulit kay Shakian. Kinumpirma niya na nangungulit ito. Biglang sinampal ng master si Shakian sa mukha at nagalit sa kung paano siya naglakas loob na magsalita ng ganyan. Alam na gusto ng kanyang estudyante na makipagkaibigan dahil walang kaibigan si Shakian. Idinagdag niya na dapat malaman ni Shakian ang kanyang lugar. Sa halip na magpasalamat, tumugon siya ng karahasan. Sinabi ng master na mapapatawad niya kung humingi ng tawad si Shakian ngunit nagpa siya na kailangang parusahan ang bata. Alam ni Shakian na hindi niya ito maiiwasan. Gagawin lang nitong mas malala ang sitwasyon. Kailangan niyang tiisin ito upang hindi magdala ng gulo sa kanyang master. Nang buksan ni Shakian ang kanyang mga mata, nakita niya si Master Yu sa itaas niya. Hinawakan niya ang kamay ng master ng bata at matalim na tinanong kung ano ang ginagawa niya. Sumagot siya na hindi na kailangan ng mga paliwanag. Ang kanyang estudyante ay naging malupit. Tumango ang bata, na tinawag na masama si Shakian. Idinagdag ng master na tinanggihan ni Shakian ang kabaitan, kumilos na parang duwag sa pamamagitan ng pag-atake sa kanyang estudyante, at nagsinungaling. Nag-iba si Shakian. Nagsasanay lang siya ng mag-isa. Sinabi ni Master Yu na hindi kailanman gagawin ng kanyang estudyante ang ganoong bagay at naniniwala siya sa kanyang anak. Hindi siya isa sa mga iyon. Nag-init ang mukha ng master sa pag-iisip na inaakusahan siya na nagsisinungaling. Kalmado siyang sumagot na nagtitiwala lang siya sa kanyang estudyante. Ang master ay kumuha ng posisyon sa pakikipaglaban. Nagulat siya sa pagtatanong kung sigurado siya sa kanyang mga aksyon. Natigilan siya at inamin na siya ay naging padalos-dalos. Ang mga bata ay mga bata. Matapos hilingin na kalimutan ang nangyari, inihayag ng master na pinatawad niya si Shakian at umalis. Bigla, nagsimulang umubo si Master Yu. Tumakbo si Shakian sa kanyang tabi sa takot upang siguraduhin na ang lahat ay maayos. Tiniyak ni Yu na ang lahat ay maayos. Nag-overdo lang siya. Kailangan lang niyang maging mas maingat, iyon lang. Alam ni Shakian ang katotohanan. Paano niya makakalimutan na sa loob ng 5 taon nang siya ay 14, si Master Yu ay mamamatay mula sa kanyang sakit. Si Master Yu ay binyansagang, possessed blade, dahil sa kanyang patuloy na ngiti.
Lagi siyang namumukod-tangi sa martial arts, ngunit ang kanyang sakit ay nagpababa sa kanyang lakas. Kahit na ang kanyang kasanayan ay hindi kumupas, ang biglaang paggalaw ay nagdulot sa kanya ng masakit na pag-atake. Sa ganoong talento, maaari ka sanang maging isa sa mga sandata ng Wason, ngunit ang kanyang kalusugan ay hindi nagpapahintulot sa kanya na makamit ito. Hindi pa rin makalimutan ni Shakian ang araw na bumagsak sa lupa ang kanyang master mula sa isa pang atake sa harap mismo ng kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito, sumumpo si Shakian na hindi niya mawawala ang kanyang master. Gagawin niya ang lahat upang maiwasan ang kanyang kamatayan. May dalawang pangunahing layunin si Shakian. Ang una ay baguhin ang kapalaran ni Master Yu na nakatakdang mamatay sa loob ng 5 taon. Ang pangalawa ay ang maging una na makamit ang Triple Sublime Mind. 300 taon na ang nakalilipas, may nabuhay na isang maalamat na magnanakaw na sikat sa buong Merm. Ang pangalan niya ay Triple Sublime Mind. Siya ay aktibo sa loob ng isang buong siglo matapos siyang lumitaw, ngunit bukod sa kanyang mga tala, walang bakas na matatagpuan. Nang tumigil ang kanyang aktibidad, inihayag ng mga awtoridad na nahuli siya, ngunit walang sino man ang naniwala dito. Naniniwala ang mga tao na hindi mahuhuli ng gobyerno ang Triple Exalted Mind at tinawag ang mga pag-aangkin na ito na walang kabuluhan. Ni ang mga awtoridad o ang mga MERM ay hindi nakahanap ng isang bakas nito sa loob ng isang siglo. Ngunit 6 na taon mula ngayon, isang maalamat na kayamanan ang matatagpuan at ang mundo ay lalamunan ng isang bagyo. Ang pagtuklas na ito ay aakit ng maraming tao sa lugar kung saan ito natagpuan. Ito ay sapat na upang maghasik ng kaguluhan, ngunit walang mga digmaan na nagsimula dahil dito. Nagpasya si Shakian na kailangan niyang linisin ang lugar bago iyon. Pagkatapos ng lahat, ang mga kayamanan ay magpapahintulot sa kanya na magkaroon ng kayamanan, na sa huli ay tutulong sa kanya sa hinaharap. Ngunit ang masamang balita ay hindi aalis si Shakian sa faction sa loob ng susunod na 6 na taon. Kahit na ang 15 taon ay halos isang nasa hustong gulang na, ngunit kahit na iyon ay hindi magbibigay sa kanya ng sapat na kalayaan bilang isang nasa hustong gulang sa loob ng faction. Nagsimulang mag-isip si Shakian kung ano ang dapat niyang gawin. Matapos ang 2 buwan, nakamit ni Shakian ang 2 taon ng pag-unlad sa loob lamang ng kalahating buwan ng trabaho. Alam na ni Shakian noon na ang Suigan ay simpleng kamangha-mangha. Nagpunta si Shakian sa kanyang master. Gayunpaman, habang nakaupo siya sa pinto, narinig niyang umuubo si Yu. Sa ngayon, maaari lang siyang humingi sa doktor na suriin siya, ngunit tinanggihan pa niya ang kahilingan ng mga pinuno at matatanda ng Neuram. Naalala ni Shakian ang isang bagay tungkol sa kanya na nahuhumaling sa mga bihirang aklat tungkol sa medisina. Nawalan ng bilang si Shakian sa kung gaano karaming beses niyang sinubukan na dalhin ang doktor doon. Kung makukuha lamang niya ang gamot na ginagamit ng doktor, ngunit ito ay masyadong mahal. At pagkatapos ay napagtanto ni Shakian na hindi ito kailangang maging gamot. Maaari itong maging isang nakapagpapagaling na halaman. Ang mga halamang ito ay maaaring gamitin para sa parehong pagpapagaling at pagpapahusay ng qi. Bakit hindi ito naisip ni Shakian noon? Nagsimulang mag-isip ang bata na dapat may mga bagong tuklas na nakapagpapagaling na halaman. At pagkatapos ay naalala niya ang prutas na matatagpuan sa loob ng 20 taon. Mayroon siyang kapangyarihan na gawing isang mahusay na martial artist ang isang karaniwang magsasaka. Inaasahan ni Shakian na gagana ito. Ang prutas ay matatagpuan sa isang binihang kuweba sa Hilaga kung nasaan si Shakian. Akala niya ay madaling hanapin dahil ang taong nakakita nito ay sinabi sa mundo ang lokasyon nito. Kinamuhian ni Shakian ang kanyang sarili sa pag-iisip lamang sa kayamanan sa lahat ng oras na ito. Nagpasya siya na ang kanyang isip ay kailangang maging mas flexible. Nagpunta si Shakian upang bisitahin ang master muli upang magtanong tungkol sa kanyang kalusugan. Alam niya na magkakaroon siya ng pagkakataon kapag dumalo ang master sa pulong sa 1 linggo. Dumating ang oras at pumunta si Master Yu sa pulong. Sinabi niya kay Shakian na babalik siya sa loob ng 4 na araw. Nagpasya si Shakian na pumunta upang kumuha ng ilang prutas. Hindi madaling makalabas sa faction sa pamamagitan ng iba't ibang butas ng daga. Gayunpaman, nagtagumpay siya. Iminungkahi pa ni Shakian na makakarating siya doon sa loob lamang ng 1 araw. Ang paglalakbay ay mahirap. Gumastos si Shakian ng masyadong maraming enerhiya upang makarating sa tamang lugar,
ngunit sulit ito dahil nakarating siya sa oras. Kinakailangan na sumisid sa ilalim ng tubig. Inilibing ni Shakian ang kanyang mga gamit sa malapit at nagpainit ng maayos. Tumalon siya at umasa na hindi siya magyayelo. Napagtanto ni Shakian na dapat ay mas mahusay siyang naghanda bago tumalon. Kung hindi dahil sa master, bumalik na sana si Shakian. Agad na inutusan ng bata ang kanyang sarili na magpakatatag dahil ang sakit na ito ay walang anuman kung iligtas. Niya ang master. Sa wakas, lumangoy si Shakian sa kuweba. Mas mahirap ito. Naisip ng bata na kung magpapatuloy siya ng ganito, mamamatay siya sa lamig. Nagpasya si Shakian na gamitin ang enerhiya upang lumikha ng init. Nagtakda siya ng isang malinaw na layunin para sa kanyang sarili na kunin ang prutas at bumalik sa wasan. At bigla, sa wakas ay nakita niya ang isang puno na kumikinang ng hindi pangkaraniwang maganda. Kamangha-mangha na ang gayong himala ay maaaring tumubo sa isang kuweba sa ilalim ng tubig. Napansin ni Shakian ang prutas. Ngunit hindi ito ganoon kadali. Hindi inaasahan ni Shakian na makakita ng isang gawa-gawang hayop doon. Napansin niya na sa paghusga sa laki ng ahas, ito ay hindi bababa sa 100 taong gulang. Ngunit sa ngayon, ito ay tulog. Gayunpaman, walang naalala si Shakian tungkol sa isang higanteng ahas na nagbabantay sa puno. Hindi niya naintindihan kung bakit ito naruroon. Ngunit pagkatapos ay napagtanto ni Shakian na siyempre hindi niya naalala ang tungkol sa ahas dahil ang lugar na ito ay matatagpuan lamang sa loob ng 20 taon at ang lahat ay magiging iba. Iniisip na ni Shakian kung paano siya makakatakas mula doon. Ngunit ang prutas at ang kalusugan ng master ay may malaking papel. Naintindihan ng lalaki na kahit bumalik siya dito sa 1 taon, hindi sigurado na hindi naruroon ang ahas. Dahan-dahan at tahimik na gumapang si Shakian sa ahas at nakita na hindi isa kundi 2 ang prutas. Hindi siya makapaniwala sa kanyang swerte. Tahimik at maingat na kinuha ni Shakian ang bawat prutas at sa wakas ay bumantong hininga. Nagawa na ang trabaho. Maglakad ng buong tapang. Bigla, binuksan ng ahas ang berdeng mga mata nito. Napigil ang hininga ni Shakian sa pagkasabik. Walang punto sa pagtakbo. Si Shakian at ang ahas ay matagal na nagkatinginan. Natakot ang lalaki na kumilos kahit minsan pa. At narito, muling ipinikit ng ahas ang mga mata nito at natulog. Labis na natuwa si Shakian sa swerteng ito. Sa wakas ay lumangoy siya sa lupa kasama ang 2 prutas. Malamig, pagod, at takot, bumalik si Shakian sa faction. Ngayon ay mayroon siyang isa pang gawain. Paano isusubo sa Master Yu ang isang prutas nang hindi niya napapansin? Ginulo si Shakian ng mga pagdududa kung kukunin niya ito kung sasabihin niya na kinuha niya ito sa isang lugar sa kalye at mas mahusay na sabihin ang katotohanan. Bigla, lumapit sa kanya ang master at tinanong siya kung ano ang kanyang iniisip. Sinabi ni Yu na si Shakian ay mukhang ang kanyang isip ay pinabigat ng malalim na pag-iisip. Pinayuhan ni Master Shakian na kung hindi niya malulutas ang problema ng mag-isa, maaaring makatulong na humingi ng tulong mula sa iba. Naintindihan ni Shakian na kung magsisimula siyang maghinala o magtanong, wala siyang magagawa tungkol dito. Ang lahat ay para sa kanyang kapakanan. Gayunpaman, may pagkakataon na ang prutas ay mawawala ang mga nakapagpapagaling na katangian nito, at ito ang magiging pinakamasamang sitwasyon. Pagkatapos, naglakas loob si Shakian na hilingin sa master na subukan ito. Nagulat siya at tinanong kung ano ito. Nang walang pag-iisip ng 2 beses, sumagot si Shakian na ito ay gamot. Alam niya na ito ay masyadong tanga, ngunit kailangan niyang pilitin siyang kainin ito kahit ano paman. Tinanong ng master kung ninakaw ito ni Shakian. Sinabi ng bata na hindi. Pagkatapos ay iminungkahi niya na ipinagpalit niya ito para sa isang bagay, ngunit tinanggihan din ito ni Shakian. Pagkatapos noon, inakala ng master na niloko ni Shakian ang isang tao upang makuha ito. Ngunit sumigaw si Shakian na hindi ito ganoon. Tinanong siya muli ng master kung saan niya ito nakuha. At sinabi ni Shakian na habang wala siya, lumabas siya sa faction at aksidenteng nakita ang prutas. Ngunit naramdaman ni Master Yu na may tinatago si Shakian sa kanya. Sinabi niya na nakikita niya ito sa kanyang mukha. Handa na sanang magdahilan si Shakian, ngunit sinabi ni Master Yu na nagtitiwala siya sa kanya. Hindi makapaniwala si Shakian na nagtiwala ang master sa kanya nang walang anumang patunay. Sumagot si Yu na kung ang master ay hindi nagtitiwala sa kanyang disipulo,
kung gayon sino ang maaari niyang pagkatiwalaan. At kung may hinala siya kay Shakian, matagal na siyang nagtanong. Nagulat ang lalaki. Sinabi ni Yu na hindi niya alam kung ano mismo ito, ngunit napansin niya na si Shakian ay kumikilos ng mas mature mula noong araw na iyon, at ginagawa niya ang kanyang makakaya upang itago ito. Sinabi ng master na naintindihan niya na may dahilan si Shakian para dito, at iyon din ang dahilan kung bakit dinala niya sa kanya ang prutas na ito. Kaya, naniniwala siya sa kanya. Taos-pusong nagpasalamat si Shakian sa master. Pagkatapos nito, hiniling ng master sa kanya na protektahan siya habang kinukuha niya ang prutas. Nagsimulang kumain si Master Yu ng prutas. Napansin niya na ito ay higit pa sa anumang gamot na sinubukan niya. Hindi naintindihan ni Yu kung bakit hindi nakikinig ang kanyang katawan. Naisip niya na ang kanyang katawan ay bumabagsak. Sinabi ng master sa kanyang sarili na hindi niya maaaring iwanan ang mundong ito at iwanan si Shakian dahil bata pa siya. Sa oras na ito, si Shakian ay nakatayo sa pinto at hindi makahanap ng lugar para sa kanyang sarili. Bigla, lumabas ang master at niyakap ng mahigpit si Shakian. Sinabi niya na iniligtas niya ang kanyang buhay. Tinanong ni Shakian kung ano ang nangyari. Sumagot ang master na tila ito ay isang bagay ng Life Force Chi. Ang Life Force Chi ay isang espesyal na uri ng Chi na ipinanganak kasama ng mga tao. Ito ang pinakadalisay na pinagmulan ng Chi na hindi napupunan. Sa makatuwid, kung mawawala mo ang Chi na ito, may posibilidad na mamatay o maging sakit sa lahat ng oras. Sinabi ng master na ito ay hula lamang niya. Ngunit kung isipin natin ang Chi bilang isang mangkok ng tubig, kung gayon ang problema ng master ay tulad ng isang basag sa mangkok na ito. Sinabi ng master na natural lang nahihina ang kanyang katawan dahil sa pagsasanay na may hindi matatag na vital Chi. Hindi man lang naisip ng master na ibabalik ng prutas ang sirang Chi power kapag walang gamot ang makakagawa nito. Sumagot si Shakian na wala na itong mahalaga. Naintindihan ni Shakian na ang tanging mahalaga ay nagbago ang hinaharap. Tumakbo ang bata sa mga bisig ni Master Yu sa tuwa. Humingi ng paumanhin si Master Yu sa bata sa pagpapulala sa kanya at sinabing mayroon siyang bagay para sa kanya. Bigla, inilabas ng master ang prutas mula sa kanyang bulsa. Nagulat si Shakian. Sinabi ng master na gusto niyang kainin niya ito. Hiniling ng master na huwag sabihin na gusto ni Shakian na makasama niya siya kung sakali dahil alam niya na maayos na ang kanyang katawan. Tinanong ni Shakian na kainin niya ang isa pang piraso ng prutas upang patunayan ito. Gayunpaman, sumagot ang master na maaaring mas kapaki-pakinabang ito sa kanya. Pagkatapos sa isa sa kanyang mga pagsasanay, tumingin si Shakian sa prutas at alam niya ngayon na bumalik ang kalusugan ng master, maaari na niya itong tanggalin sa listahan. Iminungkahi niya kung bakit hindi magpatuloy sa pagsasanay matapos niyang kainin ang prutas na ito at sipsipin ang nakapaligid na enerhiya. Alam ni Shakian na sa nakamit niya sa kanyang nakaraang buhay, maaari niyang paunlarin ang Miwochiong hanggat gusto niya, ngunit magtatapos siya sa pag-akit ng hindi kinakailangang atensyon, na maglilimite sa kanyang mga aksyon. Kaya nagpa siya si Shakian na magsanay ng Chiong at magtago mula sa lahat habang nagpapaunlad ng iba pang mga pamamaraan. Naalala niya ang Art of Purple Mist. Ito ay isang pamamaraan na ipinasa lamang sa mga pinakamataas na matatanda sa Wasan faction. Ngunit bilang isang exception, natutunan din ng 5 matatanda ang pamamaraang ito. Marami ang napatay sa panahon ng digmaan. Kung namatay ang Supreme Elder sa oras na iyon, ang kanyang disipulo ay magmamana ng posisyon. Dahil sa kanyang murang edad, wala pa siyang sariling disipulo. Sa pag-iisip na ito, isinasaalang-alang ng bagong matanda ang posibilidad ng kanyang kamatayan at pumili ng 5 matatanda sa ilalim ng kanyang utos kung kanino niya ibinigay ang mahalagang kaalaman. Sa kasamaang palad, ang paghahatid ng Purple Haze ay ipinagbabawal. Sa nangyayari sa mundo, ito lamang ang solusyon. Ngunit ang kapayapaan ay naibalik at ang lahat ng pinakamasamang hula ay naalala. Ngunit may mga mahirap na aspeto sa sining ng Purple Haze. Kahit na ang isang practitioner ng sining na ito ay hindi maaaring ganap na maisakatuparan ito hanggang sa maabot niya ang isang tiyak na limitasyon. Ang pamamaraan ng Purple Haze ay nakukuha ang pangalan nito mula sa kulay nito kapag ginamit. Ito ay isang kapangyarihan na maaari lamang makamit sa pamamagitan ng pag-abot sa mga limitasyon nito. Hanggang sa maabot ng gumagamit ang isang tiyak na punto, ang buong potensyal ay hindi magagamit.
Kaya, nagpasya si Shakian na ito ang perpektong pamamaraan na maaari niyang pag-aralan ng lihim. Alam ni Shakian na sa oras na malaman ng lahat at magsimulang magtanong, dumating na ang panahon ng digmaan. At kapag nangyari iyon, magagawa niyang magbigay ng isang magandang dahilan. Isang buwan na ang lumipas mula nang kainin ni Shakian ang prutas. Salamat dito, nagawa ng kanyang katawan na sumipsip ng enerhiya sa paligid niya nang walang problema. Kung ang lahat ng chi na nasipsip ay idinagdag, ito ay 30 taon. Ito ang nagpalungkot kay Shakian. Ang kanyang katawan ay simpleng hindi makasipsip ng buo sa prutas at sa kapangyarihan nito. Para sa kanyang hindi sanay at batang katawan, ito ay masyadong marami. Ngunit nag-focus si Shakian sa mga channel ng dugo at chi. Sulit ito. Ipinagmamalaki ng master na sa wakas ay nagawa niyang sumipsip ng prutas at gamitin ito para sa kabutihan. Alam niya na ito ay napakahirap, ngunit siya ay tunay na masaya. Nagulat ang master na nagawa ni Shakian na sumipsip ng kalahating taon ng chi sa loob lamang ng ilang araw. Ang prutas na ito ay hindi kapani-paniwala. Nagulat si Shakian na hindi napansin ng master na ginamit niya ang Mihachiong upang mapabilis ang prosesong ito. Naintindihan ng bata na ang pamamaraan ng Purple Haze ay nasimulan ng tama. Ngayon ay magagawa na niyang lumipat sa susunod na antas. Sinabi ng master na dahil sa kanyang pag-unlad, iniisip niya na gawing mas mahigpit ang kanyang pagsasanay at iminungkahi niyang magsimula ngayon. Sinabi ng master na naisip niya ang mga pagsasanay na ito sa isang pagtatangka na makayanan ang kanyang kakilakilabot na kondisyon. Ipinaliwanag niyo na si Shakian ay kasalukuyang may 30 taong supply ng panloob na chi, na isang malaking halaga, ngunit hindi rin iyon masyadong maganda. Sa mundo ng Murya, may isang kasabihan tungkol sa katawan at chi. Ang balanse ay kritikal. Ang katawan ng tao ay mas marupok kaysa sa iniisip ng mga tao. At kung mayroong isang kawalan ng timbang sa balanse na ito, ang katawan ay masisira. Sumagot si Shakian na alam niya ang tungkol dito. Ngunit pagkatapos ay naalala niya na hindi niya maaaring sabihin na alam niya ang lahat ng mga detalye. Maaari itong maging masama para sa kanya. Kaya nagpasya si Shakian na mula sa araw na iyon, sisalamin niya ang lahat ng itinuro sa kanya ni Master Yu. Nagsimula si Shakian sa pagsasanay. Sinabi sa kanya ng Master na ubusin ang kanyang chi at pagkatapos ay umakyat sa pader. Sinabi ni Shakian na ito ay isang mahusay na paraan upang magsanay. Ang katawan ng tao ay parang bakal. Ito ay nagiging mas malakas sa bawat tama. Ngunit kung siya ay gumawa lamang ng isang pagkakamali, ang kamatayan ay naghihintay. Nagsimulang sabihin ni Shakian sa master na ito ay masyadong masakit para sa kanya. Sumagot ang master na maaaring masakit, ngunit ito ay sakit lamang at malapit nang mawala. Labis siyang naawa sa pagpapahirap kay Shakian sa sakit na ito, ngunit alam niya na kung hindi ito gagawin ni Shakian, siya ay magiging tamad. Sumigaw si Shakian na ang lahat ay maayos at ang kaunting catamaran ay hindi makakasakit sa kanya. Ngunit sumagot ang master sa pamamagitan ng luha na hindi niya maaaring hayaan siyang maging tamad kapag ang kanyang kinabukasan ay nakataya, at humingi siya ng kanyang pagpapatawad. Sumagot si Shakian na ang lahat ay maayos ngunit humiling na maghanap ng isang paraan upang matulungan siya at nangako na hindi siya magiging tamad. Sumagot ang master na okay lang kung kinamumuhian siya ni Shakian kaya dapat siyang magpatuloy ng ganito at naniniwala siya sa kanya. Pagkalipas ng ilang buwan, pinupuri na ni Master Yu si Shakian sa paggawa nito at pagtatapos ng rock climbing. Sa lahat ng oras na ito, patuloy na iniisip ni Shakian kung gaano niya kinamumuhian ang mga bato at hiniling sa master na itigil ang paghikayat sa kanya dahil ang mga bato ay nagpapasama sa kanyang pakiramdam. Napagtanto ni Shakian na matapos ang pagsasanay, lumaki siya at naabot ang isang mataas na antas ng Miwachigo. Bigla, dumating si Master Yu at tinawag siya. Sumama si Shakian sa master at ipinaalam niya sa kanya na mula ngayon, tuturuan na niya siya ng sining ng swordsmanship. Natuwa si Shakian na dumating na sa wakas ang oras. Sinabi ng master na i-demonstrate niya ngayon ang sining ng espada na gagamitin ni Shakian. Sinabi ng master na ito ang espada na Shong Niwa. Nagalit si Shakian dahil alam na niya ito. Napansin ni Shakian na ang master ay malapit na sa kanyang limitasyon. Naalala niya na ang master ay namatay bago ang sandaling ito. Naisip ni Shakian na ang master ay kulang sa pananaw at na kung siya ay tutulungan,
ang master ay nararapat na maabot ang pinakamataas na punto. Nagpasya si Shakian na gagawin niya ito. Kung hindi makakalampas ang master sa kanyang mga limitasyon dahil kulang siya sa pananaw, tutulungan lang siya ni Shakian. Pagkalipas ng isang linggo, hindi maintindihan ni Master Yu kung paano nakamit ni Shakian ang ganoong tagumpay. Halata na sa kanya isang taon na ang nakalilipas na siya ay hindi pangkaraniwan. Ngunit sino ang mag-aakalang magiging ganito siya? Naisip ng Master na siya ay isang henyo. Ngunit syempre, hindi si Shakian. Ginagamit lang niya ang alam na niya. Ngunit mula sa pananaw ng Master, ang kanyang disipulo ay isang henyo, at sa kanyang mga kasanayan, maaari siyang makapasok sa Lotus Squad. At bigla, tinanong ni Shakian ang Master na ipakita sa kanya ang isang iba't ibang pamamaraan ng espada kaysa sa Miwo Sword. Shiong, sinabi rin niya na hindi siya nag-aalinlangan sa mga turo ng Master, ngunit gusto niyang makita ang isang demonstrasyon ng tunay na swordsmanship. Sinabi ni Master Yu na naintindihan niya at ipapakita sa kanya ang ika-14 na sining ng swordsmanship ng Chiong Miwa. Ngunit bago iyon, tinanong niya si Shakian kung may alam siya tungkol sa pamamaraang ito. Sumagot si Shakian na ang ika-14 na sining ay isang pamamaraan ng Wasan faction na nagmula sa kanilang ika-24 na sining. Nagsisimula ito sa paggalaw ng Chiong sa gilid ng kalsada at nagtatapos sa ika-14 na hakbang. Sumagot ang Master na ang kanyang kaalaman ay sapat na para sa simula. Napansin ni Shakian na ang Master ay ganap na humawak sa unang 9 na segundo, ngunit mula kay Tini ay nagsimulang magkaroon ng mga paghihirap. Tila kulang siya hindi sa pananaw kundi sa kasanayan. Natapos ang Master at sinabi na ito ang ika-14 na sining ng swordsmanship at idinagdag na ang kanyang tanga na Master ay hindi sapat na bihasa upang may seguwa ito ng perpekto. Nagsimulang sumigaw si Shakian na hindi ito totoo at ang kanyang swordsmanship ay hindi mag-iiwan ng kahit na ang pinakadakilang mga master na walang pakialam. At sinabi ni Shakian na ang kanyang hindi karapat-dapat na estudyante ay hindi sinuri ng maayos ang kanyang pamamaraan at hiniling niya sa master na ipakita ito muli ngunit mas dahan-dahan. Sumagot ang master na kung magagawa niya ito, alam niya na ang pagsasagawa ng pamamaraang ito sa mabagal na paggalaw ay mas mahirap. Bagamat ang ika-14 na pamamaraan ng Maya Chiong ay makapangyarihan, nangangailangan ito ng mas maraming konsentrasyon. Nakita ni Shakian na ang kawalan ng timbang ng 5 elemento dahil kinain ng Master ang prutas. Ang kanyang water chi ay mas malakas kaysa sa iba. Iniligtas ng prutas ang Master, ngunit ginawa nitong mahirap para sa kanya na lumipat sa susunod na antas. Ang kawalan ng timbang ng 5 elemento ay simula pa lamang ng susunod na hakbang. Si Master Yu ay masipag at masipag. Sinasabing ang labis na pagtitiyaga ang dahilan para sa limitasyon ng kanyang mga kakayahan. Ang ilang mga tao ay naiirita sa kanyang seryosong diskarte sa negosyo. Walang sino man ang naintindihan kung ano ang lihim ni Master Yu. Ito ay tungkol sa pahinga. Minsan kailangan mo lang lumayo sa lahat. Ito ang ipinayo ni Shakian kay Master Yu. Sumagot ang Master na nabuhay sila upang makita si Shakian at turuan siya at nagpasalamat siya sa bata. Sa oras na ito, pinag-uusapan ng imperial na palasyo na ginawa ito ni Master Yu. Hindi lamang niya pinagaling ang kanyang katawan, kundi naging mas malakas din siya. Pagkatapos ay nagkaroon ng alok na subukan si Master Yu. Ang hinaharap ay nagbago muli at nagkaroon ng mga bagong kulay. Nakatanggap si Master Yu ng isang gawain. Matagal na siyang hindi nakakatanggap ng gawain. Nagsimulang mag-alala si Shakian, ngunit siniguro siya ng Master dahil kahit na gumaling na ang kanyang katawan, hindi pa rin siya pinagkakatiwalaan ng anumang malaking misyon. Sinabi rin ng Master na isinailalim niya si Shakian sa pagsusulit ng Lotus Union at sinabi niya na maging handa. Tiwala ang Master na magiging maayos si Shakian. Sinabi niya na huwag niyang maramdaman na may mabigat siyang pasanin, na magiging okay lang kung bumagsak siya sa pagsusulit. Pagkatapos nito, nagpaalam ang Master at sinabi na oras na para siya ay umalis. Sinabi ni Shakian na ipagdarasal niya ang kanyang ligtas na pagbabalik. Nagsimulang mag-isip si Shakian tungkol sa pag-iisa ng Lotus. Ang departamento na ito ay isa sa ilang gusali sa Wasan faction na maaaring bisitahin ng ika-4 na henerasyon ng mga estudyante. Ito rin ang lugar kung saan ang mga namumukod tanging ika-4 na henerasyon ng mga estudyante ay pinipili upang magsanay bago maging nasa hustong gulang. Hindi alam ni Shakian kung ano ang gagawin.
Sa kanyang nakaraang buhay, ito talaga ang lugar na gusto niyang puntahan. Ngayon, hindi niya alam kung dapat ba siyang magpatuloy. Hindi rin dapat kalimutan ni Shakian ang tungkol sa Triple Sublime Mind. Naisip ni Shakian na pagkatapos ng 5 taon ay matutuklasan ang tala ng Triple Sublime Mind. Gayunpaman, kailangan niyang mabilis na makarating sa kompetisyon ng lakas. Kailangan ni Shakian ng hindi bababa sa 1 taon upang magawa ang lahat at kakailanganin niya ang tulong ng isang tao. Ngunit upang makahanap ng isang mapagkakatiwalaan, aabutin ng 2 taon. Kailangan talaga ni Shakian ng hindi bababa sa 1 taon, maksimum na 2 taon. Sa madaling salita, kailangan niyang makarating sa kompetisyon sa edad na 13. Ito ay magiging medyo nakakapagod na maghintay hanggang sa ikaw ay 13 taong gulang upang magkaroon ng pagkakataon na lumaban. Alam ni Shakian na kailangan niyang panatilihing mababa ang kanyang lakas dahil bata pa siya. Nagpasya siyang ipakita lamang ang mga kasanayan na magpapahintulot sa kanya na makapasa sa kompetisyon ng Lotus. May 3 taon na lang ang natitira upang maghintay. Sa taong ito, papasok si Shakian sa Lotus Union at ipapakita ang kanyang mga kakayahan. Kahit na kinamumuhian niyang ipakita ang kanyang mga pagsisikap, wala nang ibang paraan. Dumating ang araw ng pagpili ng Lotus Union. Tiningnan ni Shakian ang kanyang mga kalaban at naramdaman pa niyang awkward na nasa ganoong paligid. Dumaan si Shakian at napansin ng isa sa mga lalaki na ang kanyang mukha ay pamilyar. Ito ang parehong lalaki na nagdala sa kanyang master sa showdown. Agad na napagtanto ni Shakian na ang mga lalaking ito ay babagsak at hindi na niya kailangang gamitin ang kanyang lakas upang makapasa. Bigla, nagsimulang sumigaw ang mga tao sa paligid at ang ilan ay nagsimula pang ang umiyak. Ang isa sa mga lalaki ay bumagsak sa sahig at nagsimulang sabihin na alam niyang may lilito na henyo. Napansin ni Shakian na ang reaksyon na ito ay dahil sa isang babae na nagngangalang Nak na lumitaw. Nak, ang phoenix ng Plum Plant Martial Arts. Lahat ay nag-uusap tungkol sa kanyang hitsura at hindi maiwasang mapansin siya ni Shakian. Bilang ang tanging babae sa 5 dakilang masters ng Wasan, siya ay isang inapo ng isang mahusay na master na gumagamit ng madugong at bakal na espada. Ang kanyang kasanayan ay umabot sa isang antas na siya ang naging unang tao na nagkaroon ng salitang Phoenix na idinagdag sa kanyang titulo. Ngunit may isang kasabihan na ang pinakamagandang bulaklak ay ang unang kumukupas. Sa panahon ng digmaan, si Nak ay naging napaka-aktibo at natanggap ang titulong bayani. Ngunit namatay siya bago umabot sa 20 taong gulang. Sa panahon ng kompetisyon, tinalo ni NK ang lahat. Ang mga lalaki ay nakatayo doon at naisip na marahil sa susunod na taon ay magiging maswerte sila. Bigla, itinaas ni Shakian ang kanyang kamay at sumigaw na gusto niyang lumaban. Ang mga lalaki sa paligid ay hindi masaya sa pag-uugaling ito at binyuli siya. Nilapitan ni Shakian si Nak at binati siya ng swerte. Binati siya ni Shakian at sinabi ng babae na binibigyan niya siya ng karapatan na umatake muna. Pinapanood ng mga hukom ang proseso at isa sa kanila ang nagsabi na matatapos ito sa loob ng 3 segundo. Naglunsad si Shakian ng isang pag-atake at si Nak ay labis na nagulat sa ganoong panloob na enerhiya ngunit pinakalma ng babae ang kanyang sarili. Iniisip niya ang paghula kung ano ang susunod niyang pag-atake. Sa oras na ito ay ginamit na ni Shakian ang kanyang susunod na pag-atake. Sinubukan ni Nak na panatilihin ang linya. Gayunpaman, si Shakian ay hindi katulad ng mga naunang kalaban. Ang kanyang lakas ay malinaw na iba at bigla, inihayag ng hukom na si Nak ay natalo at ang nanalo ay si Shakian. Ang mga lalaki na natalo na kay NK ay nagsimulang sumigaw na hindi nila tatanggapin ang tagumpay na ito dahil ito ay isang kalamangan lamang sa lakas, hindi sa swordsmanship. Inakala ni Shakian na mangyayari ito, kaya hindi siya nag-aalala kung gaano ito hindi maiiwasan. Nag-aalala siya na makakasira ito sa karangalan ng kanyang master. Nagsimulang mag-usap-usap ang mga hukom. Ang may-ari ng Blood Sword at Iron Sword na nagngangalang Shim ay nagsabi na hindi siya sumasang-ayon dito. Ang Wise Elder Haxan ay iminungkahi na pakinggan muna ang kwento ni Shakian. Ang isa sa kanila ay nagsabi na sumasang-ayon siya kay Elder Shim at na hindi ito pinag-uusapan dahil paano nila matatanggap sa Lotus Clan ang isang tao na nang insulto sa isang Wasan swordsman. Ang dakilang isa sa So Clan ay sinabihan ng dalawa na huwag masyadong makipagtalo kay Elder Hak. Sinabi ng herbalist,
Nasihin na narinig niya ang balita na ang disipulo ng Swordsman So ay uminom ng elixir at hindi nila makuha ang elixir mula sa kanyang tiyan, ngunit gusto niyang makita kung ano ang magiging epekto nito. Ang Plum Blossom Blade Master Gel ay humiling na sumali sa Lotus. Kahit na siya ay 10 taong gulang lamang at mayroon lamang kalahati ng kanyang edukasyon. Pagkatapos ng lahat, gaano man kahusay ang isang tao, kung tuturuan sila, kahit na sa pamamagitan ng pagbugbog sa kanila, sila ay magiging sapat na malakas. Sa wakas, natapos ang pulong at ang mga matatanda ay dumating sa pangkalahatang konklusyon na ang tanging sasali sa Lotus Clan ay sina Shakian at Nak. Isang taon ang lumipas, si Shakian ay nagsasanay sa tabi ng isang puno. Bigla, lumapit si Nak upang bumati. Hindi ito inaasahan ni Shakian at sinabi na kung patuloy siyang lumalapit sa kanya ng ganoon, maaari siyang mahulog sa isang estado ng chi deviation. Humingi ng paumanhin si Enki sa pagtakot sa kanya. Sumagot si Shakian na hindi siya kailangang humingi ng paumanhin dahil malaki pa rin siyang bata o ito ay dahil sa siya ay estudyante ng matandang babae. Halos ma-offend si Nak sa biro, ngunit sinabi ni Shakian na huwag siyang ma-offend dahil ang pag-amin ng pagkakamali ay ang tamang pagpipilian. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.